Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali. Kahapon ay mainit itong naging trial sa impeachment nitong si Sara Duterte sa pagitan ni Attorney Ligutan at itong si Attorney Narvasa. At dyan nakasalang itong witness from NBI, itong si NBI agent Kalilong, no? Tungkol dun sa pag-verify, no, na itong video ay totoong video, hindi AI, no? At alam natin na cross-examine itong si Kalilong ni Narvasa at may mga katanungan dyan at mga senador din nagtanong dyan, and unfortunately some of them pa nga ay parang I'm not sure kung pwede silang magsalita ng ganun, ano, na parang dinidiminish, no, itong si Kalilong na ang term kasi as expert tapos hindi naman daw expert, ano rang parang may ginamit na term, nakalimutan ko, no, bilang resource, no. So may binanggit dito si Ligutan, no, kasi ang pinakita niyang dokumento ay Xerox or photocopied. At sabi ni Narvasa, Your Honor, this is photocopy. No, sabi ni Ligutan, ni Attorney Ligutan, na itong photocopy ay kinoconsidered itong original document. At yan ngayon ang pinagtatawanan nitong mga DDS. Dahil daw photocopy at kung ano mga comment nila, hindi daw lahat ng abogado, matalino, kadalasan daw dyan, mga nagtapos lang, nag-memorize lang daw ng batas, okay na, no? Kasi it's more on memorization lang naman daw, kung ano mga sinasabi nila. Sa tingin nyo, tama ba itong sinasabi ng DDS at mali si Attorney Ligutan? Yan pong ating pag-uusapan ngayon mga ka-Wonder. But before that, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon at piliin ang all. Marami pong salamat. So maraming mga video at maraming mga content creators na pinagbabanatan nila itong mga DDS at pinagbabanatan din itong mga DDS content creator, itong mga abogado. May mga post pa rito. Ito, kilala nyo ito, no? Yan, mahilig yan mag-ingay sa social media. Dyan, may kita mo, lumalabas na walang alam. No, ngayon, pag-usapan natin, no, itong sinabi ni Attorney Ligutan na ang photocopy ba ay maaring ituring na original? No, bilang background, no, alam natin yung grave threat, isa sa mga impeachable offenses ni Sara Duterte laban sa Pangulo nang sinabi niya ito sa unang ginang at sa dating House Speaker, naging usapan nga yung tungkol sa photocopy na maaring ituring na original sa ilalim ng batas bilang ebidensya. At dahil dito, marami mga DDS supporters na nangutya. Pinagpo-post yung picture ni Attorney Ligutan at mukhang denominate siya rito ni Narvasa. Alam mo na yung mga ganong naratibo, binabaligtad nila, gagaslightin kanila, questioning your answers, yung fact na it seems na parang ikaw mismo tatanong mo sa sarili mo, mali ba ako? Yan yung mga eksaktong termino pag sinasabing ginagaslight ka, no? Kahit yung iba nagtatanong na rin, Mark, yun ba yung photocopy? Hindi yan considered na na ebidensya sa korte, dapat original. O ito ngayon pag-uusapan natin. Kaya mga ibang DDS dyan, may kita natin sa post nila na nakakatawa, ini-expose nila yung kanilang kabobohan. Sabi ng iba, ipapa-photocopy ko tong pera ko. Sabi niya, ipapa-photocopy itong passport ko. No? Ipapa-photocopy ko itong titulo ko. Actually, okay lang pa-photocopy mo yung titulo mo, yung passport mo, bilang requirements mo, ebidensya mo, in case na mawala yan. No? At least, meron kang basihan kapag mapapa-reconstruct ka, kapag yung mga bagay na yan. Ano? Pero, ang tanong, tama ba yung paghahambing na ito doon sa sinasabi ni Ligutan? Ang sagot mga ka-Wonder ay tumataginting na hindi. Okay? Kasi bakit? Anong ibig sabihin ng original sa batas? Hindi lahat ng original mga ka-Wonder ay mismong unang papel na inilabas. Sa rules ng evidence mga ka-Wonder, may tinatawag na best evidence rule, no? O yung sinasabing original document rule. No, ang layunin nito mga ka-Wonder para tiyakin no na yung document na hinaharap ay tunay
at mapagkakatiwalaan, yun ang pinaka-point doon. Pero may mga pagkakataon mga ka-wonder na kinikilala ng batas, yung mga tinatawag na duplicate, Xerox, or photocopied. Actually, the word Xerox is not correct. Sa atin lang Pilipino yan. It should be photocopied. No? Sa ibang term, duplicate. Ano ngayon yung duplicate? No? Ang duplicate mga ka-wonder, ito nga. Photocopy, scanned copy. Ito sabi nga nila Xerox, ano? Pero photocopied and Xerox is one and the same thing. No? I'm not sure kung meron pang ibang tinutukoy dyan. Pero ang Xerox, pa-Xerox mo nga yan, o pa-photocopy mo, isa lang yan. No? Print mula sa electronic file, yan yung mga sinasabing duplicate. Pero kung ito ay eksakto na nireproduce mo, ibig sabihin yung pinagkuhanan mo ay original. No? At walang issue. No? Kung ito ay binago o pineke. Kagaya niyan, nabasa. Na-alter yung isang letra, nabasa. Nagmukhang U yung A. O kaya nasulatan. O kaya yung pirma, binura. Yung mga ganun. No? Maaring hindi acceptable yun kasi dapat ang pinagkunan mo ay yung original mismo. Walang issue. No? Kung ito'y binago o pineke. No? Ibig sabihin mga ka-wonder na hindi dahil photocopy ito ay automatic bawal. Yun ang sinasabi rito ni Attorney Ligutan. At sana maliwanagan yung mga nagpo-post dyan na nagmamarunong. Sabi nga ni Attorney Ibanez, bago mag-react, mag-research. Pati pag-research, kaya tatamad. Mas masipag pa yung bunganga, yung utak na natuliro naman kaysa mag-research. You have the leverage, the accessibility, no, to the power of the internet. We have the Google. Yung mga kung ano-anong pwede yung tanungin dyan. No, may ChatGPT pa nga ngayon. No? Tanungin nyo para ma-confirm at hindi kayo ma-exposed. At bakit sinabi ni Attorney Ligutan yun dito kay Narbasa na itong photocopy ay parang original? No? Sa ilalim nga again ng sinasabi nating rules ng evidence, ang duplicate ay maaaring tanggapin, no? Na parang original. No, kapag ito ay walang tumututol sa authenticity. Halimbawa, may kinontra niya at nag-photocopy. Parehong partido nagsasabing, oo, ito ang tunay na kontrata. At hindi to kailangang hanapin pa yung unang papel. Kasi alam nung isa na ito nga yung pinagkukunan eksakto. At alam din of course yung nag-produce na yun na ito ay eksakto. Na kapag original ang nasabing kabilang partido, kung hawak ng kabilang panig ang original, ngunit ayaw namang ilabas nito, maaring tanggapin na duplicate. No? At kapag electronic record naman ang pinanggalingan, halimbawa, email, kinuha sa email, or yung PDF, o kaya yung sinasabing digital file. No, kapag na-print kasi ito mula sa tamang source in case ni Kalilong, hindi niya lang ito basta kinuha basta-basta diyan sa source yung kanyang ebidensya. Ito ay ni-request niya doon kay Meta na parent ni Facebook, no? Kasi yung iba diyan baka mamaya pineke na dinownload na, binago at in-upload ulit, maaring ganoon ma-compromise para masira yung basihan. Kaya nga, nung tinanggap ito ni Kalilong, pwede ko bang i-unseal or permission to unseal the document? Mga gano'n, nagpapaalam siya para makita at ipaalam na ito ay hindi nahawaan, na-contaminate, na bago, na alter, o kung ano man ginawa dyan para ito ay alisan ng bisa bilang credible na document. No? Kapag ito'y na-print nga mula sa tamang source, maaari itong ituring na original para sa layunin ng ebidensya at yan ay tanggap ng Korte Suprema. No? Ngayon, ibig bang sabihin na lahat ng photocopy original? Yun ang tanong ng iba. Ang sagot dyan mga ka-wonder, hindi. Hindi lahat ng photocopy ay maituturing mong original. Ito ang maling interpretasyon na iniintindi nitong mga nagpasikat pa ng kanilang katangahan. Finotocopy yung kanilang passport, finotocopy yung pera, o yung Xerox ng kanilang titulo ay sinirox din, kahit original, sinirox pa. No? Na ito kasing maling interpretasyon dyan sa kumakalat sa social media. So, hindi po kasi sinabi ng batas na ang photocopy ay original. No? Itinuturing na original. Kagaya nitong pagpresenta mo ng ebidensya.
Ang sinasabi lang mga ka-wonder, sa ilang sitwasyon, sa rules of evidence. Yan po yung mga pinagbabasihan. Yung duplicate ay maaaring tanggapin na may parehong legal effect, no? Gaya ng original. Okay? Gaya ng original. Hindi sinasabi yung original mismo, ha. Kaya nga maitutulad na parang original o gaya ng original based doon sa rules of evidence. No? Magkaiba yung dalawa. No? Bakit mali yung halimbawang i-photocopy mo yung pera? Una sa lahat, hindi mo dapat photocopy yung pera. No? Kasi ang mga perang ordinaryong dokumento, no, na nakukuha natin, lahat dumadaan sa kamay natin, ito ay may legal tender. Yung pera, may legal tender. Mayroon itong serial number. Ano pa? May sinasabing security thread para malaman mo kung yung perang hawak mo ay peke o hindi. Di ba tinitignan ng mga sa bangko? O kaya magbabayad ka sa supermarket, may tinitignan sila, dinadaan nila doon sa ilaw, no, sa kanilang ang tawag doon, yung may ginagamit silang infrared o ilaw diyan para makita yung mga visible sa pera na hindi mo lang basta-basta makita, no? Para malaman. Ano pa? May mga watermark, may kita mo yung mukha ng pangulo at kung ano-ano pa. Patunay na yung pera ay dokumentado, ibig sabihin original. At iba pang security features. Na kapag photocopy lang yan mga ka-wonder, no? Wala na yung security features. Gaya ng sinusuri sa pera. At hindi lang ito maaring gamitin bilang legal tender. Hindi mo na pwedeng gamitin. Sige nga, ipangbayad mo yung photocopy. Yung passport mo, dalhin mo sa passport. Ito pa yung passport ko. Hindi yan tatanggapin. No? Kaya dahil dun sa mga nabanggit nating watermark, serial number, security thread, at kung ano-ano pa. Mag-research kasi para hindi kayo nasasabihang dilis at may-expose yung kamangmangan. No? At bakit mali? No? Isa pa, yung ginamit nila passport, nakikita mo sa mga post. Na halimbawa yung mga passport. Kasi ang passport, mga ka-wonder, ay government-issued identification. Ha? Mayroon itong mga chip. May chip yan kung titignan mo yung passport mo, no? No? Kapag pinakita nila, check nila yan, dadaan yan sa scanning, malalaman nila kung yung passport mo ay talagang in-issue ng gobyerno, may biometric data, may security link, at yung UV features. Dadaan nila yan sa mga test, no? Para malaman na ito'y original. Pero kung pag ito'y photocopy lamang, no? Ito'y reference lamang. At ang photocopy, mga ka-wonder, ay reference lang. No, hindi ito yung passport mismo. No, kaya hindi makakatawid sa immigration yung tao kapag ginamit mo yung passport. Sige, good luck sa iyo. Photocopy mo, mangbubuisit ka pa, mga asar ka pa, mangi-insulto ka pa. Sige nga, ini-insulto mo yung sarili mo dahil ini-expose mo yung katangahan mo. 'Di ba? Kaya bakit mali ang titulo rin? Yung iba nagpa-xerox copy, nagpa-photocopy ng titulo. No, bakit mali ang photocopy ng titulo? Bakit? Kasi ang titulo ng lupa, mga ka-wonder, ay opisyal na record. No, ang photocopy ay maaring gamitin lang bilang reference. Papakita mo, meron akong titulo. Baliba, gusto mong ipakwento rin sa isang real estate broker na ito yung, meron pala. Pero pagdating sa opisyal na bentahan na, ay hindi pwede yung Xerox lang. Kailangan dyan yung original. No? Ayan nga sinasabi natin, pero kung may usapin ng pagmamay-ari na, no, karaniwang kasi kailangan yung certified true copy nung mismong official na record mula sa kaukulang ahensya. I-request ka dyan sa RD o sa Registry of Deeds. At depende sa hinihingi ng korte o ng transaksyon. Depende sa document, ha? Ngayon, ang tanong, totoo bang sa impeachment lang ito? Kasi sabi ng iba, naman sa impeachment, actually hindi naman, mga ka-wonder. No? Kasi since na nangyayari ito sa impeachment, ang sagot ay hindi. No? Ito ay isa sa pinakamalaking maling akala ng iba. Siguro sa impeachment lang yan, nagsasabi pa yung iba. May mga taong gano'n kung magsalita, akala mo matalino. Minsan ini-insist niya, nagpapaliwanag ka sa kanya. Ay hindi, okay, kaya pa yan i-enhance, kaya pa yang i-edit, ganito. Hindi nakikinig, mas marunong pa siya dun sa mas marunong sa kanya na artist na gumawa. Ikaw opinion pagdating dun, napapailing na lang. Minsan ganun yung tao, no? Akala mo matalino, madaldal lang pala. Dapat mag-research at kung hindi mo alam, manahimik ka. No? Kaya yung sinasabing pinakamalaking akala ay ang konseptong ito ng duplicate
na evidence ay ginagamit lang sa mga civil cases. No, mga criminal cases, administrative cases, labor cases, at impeachment proceedings. No, hindi ito espesyal na imbensyon, no, ng impeachment court. Ito ay doon lang na-apply, nasa rules on evidence lang ito. Ito yung ginagamit ng iba't ibang mga legal na proseso, bagamat maaring magkaroon, mga ka-wonder, ng sariling procedural rules ang impeachment trial, at isa nga ito na pinapayagan. Ngayon, may limitasyon ba? Of course, ang sagot, base ron sa mga diniscuss na natin kanina, oo, may limitasyon siya dahil hindi lahat ng photocopy ay automatic tatanggapin. No? Gaya nga nitong passport, sige nga, ipakita mo yan doon sa immigration. Ewan ko kung baka pauwiin ka. O, ipalala mo muna lang yung original. Hindi maaring tanggapin kapag may duda sa authenticity. Kasi kailangan ng original. Halimbawa, no, itong mukhang inedit. Marami akong kilala dyan, ano, na nakaalis ng ibang bansa. Ito, real talk lang, ha, na yung mga passport noon na uso, yung baklas. No? Yan po ay nadadaan. Chine-check yan mabuti. Ito ay tampered. Ito ay illegal. Nahuhuli sila. No? May binura, pinalitan yung pangalan. Ano pa, may dagdag. No? Doon sa passport mo, wala kang junior, pero dito may junior. Kaya kailangan ayusin mo muna. Dahil mahigpit yung mga legal documents, yung mga original na yan. At kunyari, hindi malinaw yung pinanggalingan. No? So, yun yung mga sinasabi dyan na may limitado. Hindi totoong sa impeachment lang ito at hindi na ito yung may limitasyon ba? Oo. Na ibig sabihin, mga ka-wonder, may limitasyon ito. No? Kapag may seryosong issue tungkol sa original, kung ang mismong nilalaman ng original ang pinagtatalunan, maaring hingi ng korte ang original. No? Yung original mismo. At kapag hiningi mismo ng batas ang original, may mga dokumentong kailangan original o certified true copy ayon sa batas ng regulasyon. Kagaya nitong birth certificate mo, hingi ka sa PSA ng certified true copy. Halimbawa, itong ilang notarized documents, ilang public documents, at ilang transactions sa government. Kaya ang punto rito, mga ka-wonder, ni Atty. Ligutan, na hindi niya sinasabing lahat ng photocopy ay original. No? Based dun sa rules, ito ay tinatanggap na original, na parang original, na tinanggap yan. At alam yan ng Korte Suprema. At ibig sabihin niya, mga ka-wonder, sa ilalim ng rules of evidence, ang duplicate ay maaring tratuhin, no, na parang original kung natutugunan nito yung mga sinasabing requisto o requisite o requirement ng batas nang walang sapat na dahilan upang questionin ang pagiging tunay nito. Hindi nga nagreklamo yung Sinarbasa. Sinagot niya, parang sinabi niya, my goodness, hindi mo ba alam to? Kulang na lang sabihin niya gano'n. Na ito nga, mga ka-wonder, ay legal sa konsepto ng tungkol sa admissibility ng ebidensya. Hindi ito tungkol sa pagbigay ng parehong katangian sa lahat ng photocopies ng pang-araw-araw na buhay. So yan, mga ka-wonder, no? Para hindi tayo malito na yung original sa ordinaryong usapan, ang salitang original sa batas ay hindi lagi magkapareho ang kahulugan. No? Sa pang-araw-araw na ginagamit mo, yung original, unang dokumento yan, nilabas sa'yo. No? Ang duplicate maaring tanggapin kapag may kaparehong legal na bisa. No? Para layunin ang ebidensya. No? Maliban kung may tunay na pagdududa sa authenticity. No? At hindi magiging makatarungan ang paggamit nito kapag hindi original. Kapalit ng original. No? Yan, mga ka-wonder, kaya yung biro-biro nilang photocopy, yung pera, itong kung ano-anong pinotocopy nila, hindi ito tumutugon sa legal na punto. Irrelevant, no? Irrational. Kasi mga ka-wonder, ang usapin dito na yung kung photocopy ay nagiging kapalit ng original na dokumento sa lahat ng sitwasyon, no? Kung kailangan itong maaaring tanggapin bilang ebidensya sa ilalim ng mga umiiral na tuntunin ng batas. So yan po, malinaw na at malinawan na kayo, no? At pagbuburahin nyo na yung mga pinagpo-post nyo dahil ini-expose nyo lang yung inyong kamangmangan. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at pareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman yung sinasabi ni Atty. Ligutan na itong photocopy ay original. At ano ba yung kaibahan nito
kung ito'y pinatutukoy sa rules of evidence. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder. God bless.